Ipagpatawad niyo po, Ginoo. Ipagpatawad niyo po ang kapangasang itong pakikipagkita sa inyo. Nais ko lamang kayong makausap ng sarilinan. At sa loob po ng isang oras, tayo babalik na. Nagkakamali ka, kaibigang Elias. Kailangan niyo kong ihatid sa bayang ang kampanaryo ay ating natatanaw. Isang masamang pagkakataon ang nag-utos sa akin gayon. Masamang pagkakataon po. Opo. Suot ba namang nakasulubong ko ang alperes? At nagpumilit na sumama sa akin. Dinahilan ko na lamang ako'y tutungo sa bayang iyon. At mamamalagi ng magkahapon ng bukas. Pinasasalamatan ko po ang inyong pag-alala. Ngunit sana inanyayahan niyo na lang na kayo'y samahan. Paano kayo? Po ako makikilala sapagkat minsan nagkita kami at hindi niya maalala ang aking muka. Ginoo, ako po'y sugong tagadala ng mga hangarin ng mga sawing palad. Mga sawing palad? Anong ibig niya sabihin? Kung gayo'y hinangad nilang kusang pagbabago ukol sa mga kawal, sa mga pari, sa pagbibigay ng katarungan at tunay na pangangalaga ng pamahalaan. Mga pagbabago? Sa paanong paraan? Halimbawa, ay ang paggalang sa karangalan ng pagkatao, kapanatagan para sa bawat tao, pagbabawas ng lakas, at karapatan sa mga kawal sandatahan na kanilang ipinagmamalabis. Ginoong Elias, maunawanin niyo ako kung sabihin kong ang kasalukuyang kalagayan ng mga bagay-bagay ay may kakulangan. Ngunit lalo pang sasama kung babaguhin. Nalulungkot ko pong sabihin na wala akong magagawang hakbang ukol sa mga bagay na ito. Pagkat alam ko, sa bagamat tunay ang mga korporasyong iyan ay may kasarian, sila na may kailangan din sa ngayon. Kayo man po ba, Ginoo, ay naniniwala na kailangan gumawa ng masama upang makagawang ng mabuti? Hindi po. Naniniwala ako sa mga bagay na ito. Gaya ng paniniwala ko sa isang hindi ka nais-nais at mapait na gamot ng ating ginagamit kapag ibig nating kapagalingan sa isang sakit. Ang pamahalaan ay nangangailangan gumamit ng mga paraang maghahasa at marahas, ngunit kapaki-pakinabang at kailangan. Ginoo, itinuturing ko pong masamang manggagamot ang isang walang sinisikap, kundi sipuin at lapatan lamang ng lunas ang mga tanda ng sakit. Dapat ay suriin ang pinagmulan ng sakit. Dapat ay palakasin ang katawang may sakit at bawasan ang tapang ng gamot. Ang mga gwardiya sibil ay walang pakay kundi ang pagpigil sa mga krimen. Sa pamamagitan ng pananakot at lakas, hindi po ba maaaring bawasan ang lakas ng gwardiya sibil? Ang pagpapahina sa gwardiya sibil ay ikalalagay sa panganib ng kapanatagan ng bayan. Ang kapanatagan ng mga bayan? Maglalabing 5 taon na ngayon na may gwardiya sibil ang mga bayan. Ngunit hindi pa rin nawawala ang mga tulisan at patuloy pa rin ang paglaganap ng kasamaan. Makahayop na parusa ang pinapatong sa munting pagkakasala kahit na marangal na tao ang nadakip. Sa ngayon, akong may mga kasamaang ginagawa ng mga gwardiya sibil. Ngunit ang mga pagkakatakot dito ang siyang napigil naman ng pagdami ng mga salarin. Ang sabihin pa nga ninyo'y dahil sa takot na dumarami ang bilang ng salarin. Ang mga bagay na ito, aking kaibigan, ay totoong nangangailangan ng isang masusing paraaran. Kung sa aking mga pagsisiyasat ay mapatotohanan kung may katuwiran ang mga karaingang iyan. Sulatan ko ang aking mga kaibigan sa Madrid at ano pa ang kanilang kahiligan. Ang isa pang kahilingan nila ay ang pagbabagong paglakad ukol sa mga pari. Ang mga sawing palad ay humihingi ng kaunti pang tulong laban sa nangaapi sa kanila. Nalimot na yata ng Pilipinas
ang utang na loob niya sa mga humango sa kanya sa kamalian upang bigyan siya ng pananalig. Yan ang kasamaang dim pagtuturo ng kasaysayan ng tinubuang lupa. Tinatawag ba ninyong pananalig yung mga kaagawang pampakitang tao? Di ata't hindi pa ninyo nakikita ang pangangailangan ng pagbabago sa ikapamamalagi ng Pilipinas ay kailangan magpatuloy ang mga praile ritong gaya ngayon. At naniniwala akong dahil sa mga praile ay mamamalagi ang Pilipinas. Salamat po sa panahon. Ihahatid ko na po kayo sa gusto ninyong puntahan. Huwag muna kaibigan. Gusto ko pang magkausap tayo upang malaman ko kung sino ang tunay na may katwiran. Hindi po ako mahusay magsalita upang kayo ay mapaniwala. Maaari bang isalaysay mo ang kwento ng iyong buhay? Nang sa gayoy, alam ko ang pinaghuhugutan mo ng lahat ng ito. Hayaan niyo po akong mga bahagi sa inyo. Ito nga naman ang mahahabag sa asawa ng isang taksil at arsonista. Sa kanyang paggaling, damdam ko ng labis ang kanilang sinapit. Ngunit ang sama ay hindi nagagamot ng kapwa sama. Pagdating mo sa kanya na tanging kamatayan lamang ang makakahadlang sa pangako ni Elias. Magaling, paalam mo.